Eto, kontra-init baka, Mamiss Glenn. Eto si Chef JR. Eh, mukhang preskong-presko na rin kahit nasa palengke. We have an idea why? Ayan na. Ayun. Ang dami pa naman nagpapaypay sa kanya. That's right. Naku, Chef, bakit ba inspired kayo magpaypay dyan? Well, aside sa smoking hot body ni Chef, Wow! bakit nga ba? A blessed morning! A blessed morning dyan, Ma'am Lynn and Brother Kaloy. Ayan naman, talaga naman, kung hindi ka ma-inspire dahil sa dami ng nagpapaypay sa'yo, hindi ko na lang alam. At bukod dyan, syempre, yung food adventure natin nga this morning, dito sa isang institusyon sa Pasay City Public Market kung saan, eto, daan-daang kilo lang naman ng barbecue, ready-to-cook barbecue, ang kanilang piniprepare kada araw, mga kapuso. In fact, 300 to 400 kilograms ng karne ang nape-prepare nila at nadidispatch nila kada araw. Kaya naman, Diyos ko, pinuntahan natin the legend herself, si Mami Doray. A blessed morning, Mami. Morning. A blessed morning po sa inyo. Mami, nakwento ko kanina, legendary. Anong taon po ba kayo nag-umpisa na mag-prepare at magbenta ng ready-to-cook barbecue? Nung araw kasi 9 years old lang, nasa palengke na ako. Opo. Tumutulak sa nanay ko. Kasi nakakakita ako ng nagpaparbecue ako ng tuk-tuk. Okay. Nagpisa ako mag-umpisa ng 1 kilo. Nag-prepare ako ng barbecue. Mga anong taon to, ma'am? Mga 1952. Mga ganun na kataan, Oo. So, pero 1970s kayo umpisang Ganyan. Yun. Pero mami, sabi nga natin, legendary. Talaga namang binabalik-balikan ng inyong mga customer. Paano nyo po ba piniprepare yung inyong barbecue? Barbecue namin sariwa. Pini-slice namin. Tapos Okay. piniprepare namin ng magdamag. Okay. Tapos sa umaga, tsaka namin tinitibra, tinutuhog. Ang maganda po dito sa inyo, ma'am, kasi may sarili kayong pwesto dito sa Pasay City Market, Oo. Tapos, dito nyo na rin po piniprepare yung mga rekado Dito ninyo. namin tinislice. Okay, ini-slice natin, tinutuhog. Tapos, sabi na nga natin, 300 to 400 kilograms. Ma'am, paano ba yung kanito? Paano naman dun sa mga gustong magnegosyo ba? Ika nga. Kasi sila magturo kami, ayan, matututo na nila yung plan namin. Opo. O, simpleng barbecue lang naman yan eh. Yes. Yung typical, walang secret yung ika nga. secret, wala. Opo. Pero ito ma'am, mabibili nila magkano? Kunyari, reseller ako, gusto kong magnegosyo pero wala akong panahon para 360 lang kami talaga. 360 kilos 12 kilos. 23 per pieces. kilos. Oo, Oo, per kilo. per kilo pala. 360 pesos per kilo. Tapos, mga ilang piraso po kada isang kilo? 23 pieces. 23 pieces. So, more or less, pwede nating sabihin 20 to 25 pieces, ano? Depende yan, syempre, sa timbang. Kasi tinitimbang nila yan. Ayan, oh. Talaga namang kwento ng success. Maraming salamat, Mami. Ito, Mami Doray, tingnan nga natin. Bukod dyan, mga kapuso, syempre, bukod sa ready-to-eat barbecue, nandun pa rin tayo sa linya ng tuhog-tuhog, ika nga, ng pag-iihaw. Ito, Mami, mukhang ready na ito. Pwede ko na ba itong ihawin? Pwede na. Okay. Sige, Mami, iwan mo na kita dyan. Siyempre, iihawin natin to, di ba? Ayan, oh. Ito, mga kapuso, ang maganda lang dito, may opportunity rin na binibigay si Mami Doray doon sa mga kapuso natin na gusto rin magbenta. So, sabihin na natin na 20 to 25 pieces sa 360. Tapos, kung kayo naman magre-resell, maibebenta nyo to ng 25 to 30 pesos, ha? So yung 360 ninyo, pwede kayong kumita from 500 pesos to 600 pesos. Depende yan. Doon sa dami, syempre, ng inyong mabibenta. Pero imagine ninyo yun, ha? Ganun kasimple, wala kayong kailangan ng gawin. Magre-resell lang. Syempre, kayo na yung mag-iihaw sa inyong pwesto. Pero tuloy-tuloy yung inyong negosyo. And tips lang din po, mga kapuso, kapag kayo yung mag-iihaw, dapat po, maintain natin yung apoy. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong mauling. Ayan, oh. Ito, dahil kakachika natin, umapoy na ng umapoy. Tapos, kailangan din po, pag may mga gantong sitwasyon, mas maganda kung meron tayo naka-ready na tubig. Yan, kasi yan yung pang-maintain natin. And, para rin po maganda yung luto ng inyong barbecue, mga kapuso, ang sinasuggest ko po is, panay ang pihit. So, dadalasan natin, wag po yung iiwan ninyo kasi, although, yes, luto siya, technically speaking, pero titigas yan, magda-dry. So, hindi na rin siya kaaya-aya. And if you want to be as legendary as Mami Doray, syempre, maging particular kayo doon sa quality ng inyong product. So, ito, meron tayo ditong ready to eat na ito. May naihaw na tayo kanina. Yung mga gantong luto yung gustong-gusto natin. Ayan, mga kapuso. Tikman natin, syempre. Mainit. Yan, yung sinasabi ko. Tender. Ayan,
Ito po yung pakiramdam ng pagkain ng barbecue ni Mami Doray. Matamis, naglalaban yung alat, at saka syempre yung smoky aroma from the grill, from the charcoal, winner na winner, mga kapuso. Ayan, no? Sarap ng feeling, nakakapresko talaga. Yan yung mga legendary na food adventure na inyong matututukan dito sa inyong pambansang morning show, kung saan laging una ka, unang hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.